Narito ang matinding kwento ng karenderya ng tatlong albularya sa Leyte. Isang lugar na puno ng sumpa, lihim, at madilim na kapangyarihan na nagbabanta sa bawat pusong naglalakas loob pumasok. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa mga taong nagtatangkang sirain ang sumpang matagal nang bumabalot sa bayan? At paano hinarap ni Luningning, ang apo ni Aling Rosa, ang dilim na halos lamunin ang kanyang buong pagkatao? Abangan ang bawat sandali, sapagkat sa likod ng bawat anino, may lihim na naghihintay mabunyag at isang kapangyarihan na kailangang harapin. Huwag palampasin ang kakaibang kwentong ito na magpapakaba, magpapaisip at magpapaalala na sa bawat dilim, may liwanag na kailangang ipaglaban. Sa gitna ng Leyte, may isang lumang karenderya na kilala bilang kikarenderya ng tatlong albularya. Sinasabing dito naganap ang isang kwento ng pagtataksil at sumpa. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog habang ang hanging malamig ay sumisipol sa paligid ng maliit na bayan. Si Aling Rosa, ang may-ari ng karenderya, ay naglalagay ng mga lutong pagkain sa kanyang mesa. Ngunit may kakaiba sa hangin, isang anino na hindi matukoy kung tao o espiritu. Isang gabi, may dumating na tatlong lalaking estranghero. Ang mga mata nila ay malamlam, tila may dalang lihim na hindi maintindihan. Habang kumakain, naramdaman ni Aling Rosa ang bigat ng kanilang mga titig. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga tradisyon ng lugar, mga ritual, mga albularya, at mga sumpa na ipinasa mula sa mga ninuno. Isa sa kanila ang nagbanggit ng isang itim na mahika na ginagamit para sa paghihiganti. Sa bawat salita, lumalalim ang dilim sa paligid ng karenderya. Bigla, naramdaman ni Aling Rosa ang isang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat. Narinig niya ang bulong ng mga boses na tila nagmumula sa ilalim ng sahig. Lumakas ang kanyang puso habang dahan-dahang umikot ang mga anino sa paligid niya. Napansin niyang nagiging malabo ang mga mukha ng mga estranghero. Parang hindi sila tao kundi mga nilalang na mula sa kadiliman. Sinubukan niyang tumakbo ngunit tila nakabaon ang kanyang mga paa sa sahig. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa karenderya. Ang tatlong albularya ay naglaho sa isang kisapmata, nag-iiwan ng isang malamig na bakas ng sumpa sa hangin. Si Aling Rosa ay nanatiling nag-iisa, nakatungo at nanginginig, dala ang bigat ng mga kwentong hindi pa tapos. Ang hustisya ng tao ay nabigo, kaya ang dilim ay nagbigay ng kanyang sariling hatol. Ang kwento ng karenderya ay patuloy na nabubuhay sa mga anino ng Leyte, naghihintay ng susunod na mga biktima. Sa mga sumunod na araw, hindi na muling nagpakita si Aling Rosa sa karenderya. Ang mga tao sa bayan ay nakaramdam ng kakaibang lamig sa paligid ng lugar. May mga nagsabing naririnig nila ang mga bulong ng mga albularya sa hangin tuwing gabi. Isang gabi, may isang binatang matapang na naglakad patungo sa karenderya. Nais niyang malaman ang katotohanan sa likod ng mga alamat na bumabalot dito. Habang papalapit, naramdaman niya ang mabigat na presensya na tila sumusubaybay sa bawat hakbang niya. Pumasok siya sa loob, ang ilaw ng buwan ay bumabalot sa mga lumang upuan at pinggan. Sa gitna ng karenderya, nakita niya ang isang lumang altar na puno ng mga palaso, mga itim na kandila, at mga kakaibang simbolo. Biglang naramdaman niya ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang liig, kasabay ng mga bulong na nagpapalakas. Isang anino ang lumitaw sa sulok ng kwarto. Ito ay isang babae na may mapurol na mga mata at dugo ang mga kamay. Nagpakilala siya bilang isa sa tatlong albularya na nagtatanggol sa kanilang lihim. Sinabi niya na ang hustisya ng tao ay hindi sapat upang gisingin ang kanilang galit. Ang bawat pagtataksil ay binabayaran ng buhay at sumpa. Ang binata ay napaatras, ngunit tila nakabaon ang kanyang mga paa sa sahig. Narinig niya ang mga kwento ng trauma, mga sugat na hindi nakikita ngunit nararamdaman sa bawat hininga. Ang karenderya ay naging pugad ng mga lihim at sumpa na nagmumula sa madilim na bahagi ng puso ng tao. At habang siya ay nananatili roon, unti-unting lumalalim ang dilim sa paligid, naghahanda para sa susunod na kabanata ng kwento. Habang nakatayo ang binata sa gitna ng madilim na karenderya, naramdaman niya ang bigat ng mga matang nakatingin mula sa dilim. Ang hangin ay tila huminto at ang mga anino ay gumalaw na parang may sariling buhay. Nagsimulang bumaba ang malamig na hamog, unti-unting nilalamon ang bawat sulok ng silid. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malalim na tawa na nagmumula sa baba ng altar. Ang albularya ay lumapit, hawak ang isang maliit na kahon na puno ng mga lumang buto at pulang hibla. Sinabi niya,
Ito ang saksi sa mga pagkakasala, at dito matatagpuan ang hustisya na hindi makakamtan sa mundo ng tao. Ang binata ay pilit na tumalikod, ngunit isang matalim na sakit ang tumagos sa kanyang dibdib. Para siyang pinagdudugtungan ng mga invisible na tali na hindi niya mabitin. Naramdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang lakas, at ang kanyang paligid ay nagiging malabo. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, nakita niya ang mga mukha ng mga biktima, mga taong niloko at pinahirapan ng mga albularya. Hindi ito kwento ng pantasya, kundi isang madilim na realidad na patuloy na humahabi ng takot sa puso ng bawat tao sa Leyte. At sa dilim ng gabi, ang karenderya ay nanatiling buhay, naghihintay ng susunod na madaig ng sumpa ng 3 albularya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang lihim na hindi nalalaman ng karamihan. Sa likod ng karenderya, may isang lihim na silid na matagal nang nakatago sa likod ng mga lumang kahoy. Doon, isang batang babae ang lihim na nagtatago, si Luningning, apo ni Aling Rosa. Siya ang nagmana ng mga kwento at sumpa ng 3 albularya. Araw-araw niyang pinapakinggan ang mga kwento ng kanyang lola at ang mga babala na dala ng madilim na kapangyarihan. Ngunit sa puso ni Luningning, may apoy ng pag-asa at hustisya na nais niyang ilawan ang madilim na nakaraan. Isang gabi, nang muling marinig niya ang mga bulong at anino sa paligid, nagpasya siyang harapin ang sumpa. Dala ang lumang kwaderno ng kanyang lola, nagsimula siyang mag-aral ng mga sinaunang ritual, hindi para maghiganti, kundi para magpagaling. Alam niyang ang laban ay hindi lamang laban sa mga nilalang sa dilim, kundi laban din sa mga sugat ng puso ng tao. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ni Luningning ang pag-ikot ng mundo sa paligid niya. Hindi niya alam kung ang kanyang lakas ay sapat upang labanan ang dilim na bumabalot sa karenderya. Ngunit sa kanyang mga mata, sumiklab ang isang bagong liwanag, liwanag ng tapang, pag-asa, at pagbabagong hindi pa nasusulat. Sa bawat hakbang ni Luningning palabas ng lihim na silid, daman niya ang bigat ng mga matang sumusubaybay sa kanya. Ang mga anino ay parang dumudula sa mga dingding, nagmamasid, naghihintay ng maling galaw. Ngunit hindi siya nag-atubili, dala ang kwaderno at pananalig sa puso. Lumapit siya sa altar ng karenderya, kung saan naganap ang lahat ng sumpa at sakit. Bukas ang mga mata niya, ramdam ang malamig na hangin na pumapalibot, ngunit hawak niya ang apoy ng kanyang determinasyon. Binuksan niya ang kwaderno, binigkas ang mga sinaunang dasal na itinuro ng kanyang lola. Habang siya ay nagdarasal, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga anino ay tila naghihiwalay, ang malamig na hangin ay unti-unting napapalitan ng mainit na simoy ng pag-asa. Isang liwanag ang sumilay mula sa mga kandilang itim, unti-unting ginising ang mga nasabing espiritu upang makalaya. Sa gitna ng ritual, isang malakas na sigaw ang pumuno sa karenderya, kasabay ng pagkabiyak ng lupa sa ilalim ng altar. Lumabas ang 3 anino ng albularya, hindi bilang mga nilalang ng dilim, kundi bilang mga kaluluwang naghahanap ng kapayapaan. Tumingin sila kay Luningning, may halong pasasalamat at paghingi ng tawad. Ngunit hindi pa tapos ang laban, ang tunay na pagsubok ay ngayon pa lamang magsisimula. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Luningning ang susi upang palayain hindi lamang ang mga kaluluwa, kundi pati ang buong bayan ng Leyte mula sa matagal ng sumpa. Ngunit habang nakatayo si Luningning sa gitna ng nagliliyab na liwanag, naramdaman niya ang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Isang tinig ang bumulong, puno ng galit at puot, hindi mo pa naiintindihan ang tunay na kapangyarihan na iyong nilalapitan. Lumutang mula sa dilim ang isang nilalang na hindi tao, na may mga mata na naglalagablab ng apoy at balat na parang abo. Ito ang pinakamalupit na aswang, ang huling bantay ng sumpa, na nagbabantay upang hindi masira ang balanse ng mundo. Nakita ni Luningning ang matinding puot sa mukha ng nilalang, ngunit hindi siya nag-atubili. Inilabas niya ang kanyang kwaderno, at sa kabila ng takot, binigkas ang mga salita ng pagliligtas na itinuro ng kanyang lola. Nag-alab ang hangin sa paligid nila, at nagsimula ang isang mahigpit na labanan ng liwanag at dilim. Bawat salita ay tila espada na sumasalakay sa kadiliman, habang ang aswang ay sumisiklab ng apoy mula sa kanyang mga kamay. Nararamdaman ni Luningning ang pagod, ngunit pinipilit niyang manatiling matatag. Sa isang iglap, naglaho ang aswang sa isang malakas na sigaw, nagpaalam na babalik lamang kung hindi tatapusin ni Luningning ang ritual. Huminga siya ng malalim, ang kanyang puso ay naglalagablab ng tapang at pag-asa. Alam niyang hindi pa ito ang wakas, ngunit siya ang pag-asa ng Leyte, at hindi niya hahayaang muling maulila ang bayan sa dilim.
Ngunit sa kabila ng pag-unti ng dilim, may mga gabi pa rin na bumabalot ang katahimikan ng isang hindi maipaliwanag na takot. Sa mga sulok ng bayan, may mga boses na mahina at mga aninong dumadaan nang walang makita ng sinuman. Si Luningning ay madalas na nakararamdam ng malamig na hangin kahit nasa gitna siya ng araw. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa karenderya, naramdaman niya ang presensya ng isang matandang babae. Ang babae ay may matang puno ng hinanakit at sugatang puso, tila ba nagdadala ng mabigat na lihim mula sa nakaraan. Nilapitan siya ng matanda at nagbigay ng babala, ang sumpa ay hindi pa tapos. Ang mga albularya ay nagbabantay pa rin, naghahanap ng kanilang susunod na biktima. Hindi nawala ang takot sa mga mata ni Luningning, ngunit ang kanyang determinasyon ay lumakas. Alam niyang ang laban para sa hustisya at kapayapaan ay isang mahabang paglalakbay, puno ng panganib at sakripisyo. At habang ang gabi ay patuloy na nagiging madilim, ang kwento ng karenderya ng tatlong albularya ay patuloy na bumubulong sa hangin ng Leyte, naghihintay sa susunod na hininga ng tapang. Sa kabila ng babala ng matandang babae, hindi sumuko si Luningning. Bawat araw ay ginugugol niya sa paghahanda, pag-aaral, panalangin, at paglalapit sa mga matandang albularyo na nananatili pa rin sa mga liblib na bahagi ng Leyte. Pinagsisikapan niyang intindihin ang tunay na lakas ng mahika, hindi para maghiganti, kundi para protektahan ang mga inosente. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng altar, naramdaman niyang muling bumabalik ang malamig na presensya. Ngunit ngayon, hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang mga taong naniniwala sa kapangyarihan ng liwanag at pagbabago. Nagtipon sila, dala ang kanilang mga panalangin, mga apoy, at mga lumang ritual na sumasalamin sa tunay na diwa ng pag-asa. Habang nilalabanan nila ang dilim, unti-unting bumabalik ang kulay at buhay sa paligid ng karenderya. Ang mga anino ay napipilitan na umatras, at ang mga bulong ay napapalitan ng mga awit ng pagkakaisa. Hindi madali ang laban, ngunit sa pagkakaisa, nabuo ang isang bagong kapangyarihan, isang kapangyarihan na higit pa sa sumpa at takot. At sa puso ng Leyte, ang kwento ng karenderya ng tatlong albularya ay nagiging isang alamat ng tapang, paglaban, at pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Sa mga susunod na araw, si Luningning ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang bayan. Bagamat hindi siya nakaligtas sa mga sugat na dulot ng laban, hindi siya sumuko. Pinagpatuloy niya ang pag-aaral ng mga sinaunang ritual, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng naghahangad ng kapayapaan. Unti-unting naglaho ang mga anino sa paligid ng karenderya, at ang mga tao ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Ngunit nananatili ang babala sa hangin, ang sumpa ng tatlong albularya ay hindi basta-basta mawawala. Ito ay isang paalala na ang hustisya, trahedya, at kapangyarihan ay laging magkasalubong sa madilim na mga daan ng buhay. Ang kwento ng karenderya ng tatlong albularya ay patuloy na isinasalaysay mula henerasyon hanggang henerasyon. Ito ay isang babala at paalaala na sa likod ng bawat tradisyon ay may kwentong naghihintay na mapagkunan ng lakas o pag-iingat. At habang may mga naglalakas loob na humarap sa dilim, ang liwanag ng pag-asa ay hindi kailanman mamamatay sa puso ng Leyte. Ngunit sa likod ng mga ngiti at bagong pag-asa, may lihim pa ring bumabalot sa karenderya. Isang gabing madilim, habang naglalakad si Luningning pauwi, napansin niyang may kakaibang ilaw sa bintana ng lumang bahay malapit sa karenderya. Dito nagsimula ang isang bagong kabanata ng kanyang pakikipaglaban, hindi lamang laban sa mga albularya, kundi sa mga aninong nagtatago sa likod ng mga ngiti ng mga tao. Habang palapit siya, narinig niya ang mahinang pag-iyak at mga bulong ng pagdurusa. Sa pagpasok, nakita niya ang isang batang babae na tila nakakulong sa isang mundo ng takot at sakit. Ito ang tunay na dahilan ng sumpa, isang pusong sugatan na naghahanap ng katarungan at pag-ibig. Ngayon, alam ni Luningning na ang laban ay hindi lamang laban sa mahika, kundi sa puso ng bawat tao. Ang tunay na kapangyarihan ay ang kakayahang magpatawad, maghilom, at magmahal sa kabila ng lahat ng dilim na bumabalot. At sa liwanag ng umaga, nagsimula siyang maglakbay, dala ang pag-asa na balang araw, ang Leyte ay magiging tahanan ng kapayapaan at tunay na hustisya. Habang unti-unting naibabalik ni Luningning ang tibay ng batang babae, naramdaman niya ang isang malakas na pag-ulan ng ulan sa labas. Ang mga patak ng ulan ay parang mga luha ng langit na naghugas ng mga sugat ng nakaraan. Sa bawat araw na lumilipas, ang karenderya ay unti-unting nagiging simbolo ng pag-asa, hindi ng takot. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang misyon.
Dala niya ang mga kwento ng mga biktima, ang mga lihim ng mga albularya, at ang lakas ng mga ritual na nagliligtas. Ang mga mata ng bayan ay nakatuon sa kanya, naghihintay ng pagbabago na kanyang pinanghahawakan. At kahit na ang dilim ay patuloy na nagtatangkang sumugod, si Luningning ay nananatiling matatag, isang ilaw na hindi madaling mapatay. Sa bawat paghinga, dala niya ang pangakong hindi siya titigil hanggang ang karenderya ng 3 albularya ay maging isang lugar ng kapayapaan. Ang kwento ay patuloy na umiikot, naghahanap ng katapusan, ngunit higit sa lahat, naghahanap ng bagong simula. Ngunit isang gabi, habang nag-iisa si Luningning sa karenderya, may kumaluskos sa labas ng pinto. Dahan-dahan niyang nilapitan, dala ang kanyang ilaw at buong tapang sa puso. Sa dilim, may isang matandang lalaking nakatayo, may matang puno ng pagdurusa at lihim. Sabi niya, "Ako ang huling tagapag-alaga ng sumpa ng 3 albularya. Kung nais mong tuluyang wakasan ang sumpa, kailangan mong harapin ang nakaraan, ang mga kasalanan na hindi mo pa nakikita." Inabot niya kay Luningning ang isang lumang kahon, puno ng mga lihim na dokumento at larawan ng mga biktima. Muling bumalot ang dilim sa paligid, ngunit ngayon, dala ni Luningning ang liwanag ng katotohanan. Alam niyang ang susunod na laban ay mas matindi, ngunit handa na siyang harapin ang lahat para sa hustisya. At sa puso ng karenderya, nagsimula ang isang bagong kabanata, isang kwento ng tapang, paglaban, at pag-asa na hindi matitinag ng anino. Habang binubuksan ni Luningning ang lumang kahon, sumalubong sa kanya ang mga larawan ng mga taong naghirap dahil sa mga albularya. May mga sulat din na nagsisiwalat ng mga lihim na itinago ng mga nakaraang henerasyon. Ang bawat pahina ay naglalaman ng kwento ng pagdurusa, pagtataksil at minsang pag-asa. Habang binabasa niya, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na bumagsak sa kanyang mga balikat. Hindi lang ito tungkol sa paglilinis ng sumpa, kundi pati na rin sa pagpapagaling ng mga sugat ng bayan. Kailangan niyang ipaglaban ang katotohanan kahit pa ito ay magdala ng panganib sa kanyang buhay. Sa isang iglap, may malamig na hangin na dumampi sa kanyang leg. Narinig niya ang mga boses na pabulong, nagbabala na may mga puwersa pa ring nananatili sa dilim. Ngunit sa kabila ng takot, nanatili siyang matatag, handa na harapin ang kahit anong pagsubok para sa kinabukasan ng Leyte. Ngunit sa kabila ng liwanag ng bagong umaga, may isang matagal nang itinatagong lihim ang muling sumibol. Sa ilalim ng lupa, sa lumang kuweba na malapit sa karenderya, may mga palatandaan ng isang mas madilim na kapangyarihan. Isang puwersang hindi pa lubos na nawasak, naghihintay ng pagkakataong muling magising. Si Luningning ay nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib, alam niyang hindi pa tapos ang kanyang pakikipaglaban. Dala ang kanyang tapang at karunungan, nagpasya siyang tuklasin ang lihim na kuweba, upang harapin ang natitirang dilim. Sa kanyang pagpasok, ramdam niya ang malamig na hangin na tila humahamon sa kanyang pagkatao. Habang naglalakad sa loob ng kuweba, narinig niya ang mga bulong na nagmumula sa malalalim na bahagi nito. Mga salitang matagal nang nakalimutan, ngunit puno ng kapangyarihan at sumpa. Ngunit hindi siya nag-atubili, dala ang apoy ng pag-asa at katapangan, pinilit niyang ituloy ang kanyang misyon para sa tunay na kalayaan ng Leyte. Sa paglubog ng araw, naglakad si Luningning patungo sa mga lumang punong kahoy sa gilid ng bayan. Doon, itinago ang huling lihim na magpapalaya sa sumpa, isang sinaunang ritual na kailangang tapusin. Habang siya ay naghahanda, naramdaman niya ang mga matang sumusubaybay mula sa kadiliman. Isang malamig na hangin ang dumaan, dala ang mga sigaw ng mga kaluluwang hindi mapakali. Ngunit hindi siya natitinag, dala niya ang lakas ng kanyang mga ninuno at ang apoy ng kanyang determinasyon. Binuksan niya ang lumang kwaderno, sinimulan ang ritual na may buong puso at pananalig. Habang binibigkas ang mga salita, unti-unting lumiwanag ang paligid, at ang mga aninong nagbabantay ay napipilitan na umatras. Narinig ang isang malakas na sigaw mula sa ilalim ng lupa, ang galit ng sumpa na unti-unting naupos. At sa pagsikat ng araw, ang karenderya ng 3 albularya ay muling nabuhay, hindi bilang pugad ng dilim kundi bilang tahanan ng kapayapaan at bagong simula. Sa gitna ng kuweba, nakita ni Luningning ang isang malaking bato na may mga sinaunang inskripsyon. Ang mga simbolo ay naglalarawan ng isang sumpa na mas matanda pa sa 3 albularya, isang sumpang nagmula sa mga ninuno ng Leyte. Habang pinagmamasdan niya ito, naramdaman niya ang malamig na hangin na humahampas sa kanyang mukha, kasabay ng unti-unting pag-igting ng kanyang puso. Isang tinig ang bumulong mula sa dilim, puno ng galit at pangungutya.
Ito ang simula pa lamang, Luningning. Hindi mo pa alam ang tunay na kalaliman ng sumpa. Ngunit hindi siya nagpatinag. Inilabas niya ang kanyang kwaderno, binigkas ang mga salita ng lakas at pagliligtas na kanyang pinag-aralan. Habang ginagawa niya ito, unti-unting nagliwanag ang kuweba, at ang mga anino ay naglaho sa liwanag ng kanyang pananalig. Alam niyang ang laban na ito ang pinakamabigat, ngunit siya ang nagdala ng pag-asa sa madilim na kwento ng Leyte. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, siya ay patuloy na lumalaban para sa kinabukasan ng kanyang bayan. Ngunit sa gitna ng liwanag, isang malakas na lindol ang yumanig sa kuweba. Ang mga bato ay nagsimulang bumagsak, at si Luningning ay muntik maipit sa nagiging guho. Tumakbo siya ng buong lakas, dala ang huling tibok ng puso at pananalig na siya ay ligtas. Paglabas niya sa kuweba, hininga siya ng malalim, ramdam ang malamig na hangin na tila bumubuo ng bagong simoy ng pag-asa. Ang araw ay sumikat, at sa kanyang mga mata ay nagniningning ang isang bagong sigla at tapang. Alam niya na kahit may mga panganib na nagbabantang bumalik, siya ay hindi nag-iisa. Kasama niya ang kanyang bayan, ang mga kwento ng nakaraan, at ang diwa ng pag-asa na hindi kailanman mamamatay. Ang karenderya ng 3 albularya ay naging simbolo ng paglaban, paghihilom, at tunay na hustisya. At ang kwento ni Luningning ay patuloy na isinasalaysay, isang paalala na sa bawat dilim, may liwanag na handang sumikat. Sa paglipas ng panahon, si Luningning ay naging tagapangalaga ng kasaysayan ng kanilang bayan. Hindi lamang bilang isang albularya, kundi bilang isang tagapagtanggol ng katotohanan at pag-asa. Ang karenderya ay muling bumukas, ngayon bilang isang sentro ng pag-aaral at pagninilay sa mga kwento ng nakaraan. Doon, nagtitipon ang mga kabataan upang matutunan ang mga leksyon mula sa kanilang mga ninuno. Pinapasa nila ang mga kwento ng sumpa, ng paghihiganti, at ng kapatawaran upang hindi na muling maulit ang madilim na bahagi ng kanilang kasaysayan. At sa bawat pagtitipon, ang pangalan ni Luningning ay isinasabay sa mga bulong ng pasasalamat at paghanga. Hindi na ang takot ang siyang naghahari sa karenderya, kundi ang liwanag ng pag-asa at pagmamahal. At habang patuloy ang mga araw sa Leyte, ang kwento ng 3 albularya ay nagiging paalala na sa bawat dilim ay mailiwanag na naghihintay. Isang liwanag na sa tulong ng tapang at pagkakaisa ay hindi kailanman mawawala. Ngunit sa kabila ng pag-usbong ng liwanag, may mga gabi pa ring tahimik na bumabalot ang misteryo. Minsan, sa kalaliman ng gabi, may mga aninong dumaraan sa tabi ng karenderya na hindi makita ng mga nakakaranas ng pangkaraniwan. Parang mga alon ng hangin na may dalang lihim na paalala, ang sumpa ay hindi ganap na napawi. Isang gabi, habang nag-iisa si Luningning sa kanyang silid, naramdaman niya ang isang malamig na haplos sa kanyang balikat. Lumiko siya at nakita ang isang maliit na aninong naglalakad palapit, may mga matang nagliliyab ng apoy at punong-puno ng hinanakit. Ngunit sa halip na matakot, niyakap niya ang anino, dala ang pangakong ang kanilang kwento ay magiging gabay sa kinabukasan. Sa pag-ikot ng mundo, ang kwento ng karenderya ng 3 albularya ay patuloy na naglalakbay. Hindi lamang bilang alamat ng takot, kundi bilang paalala ng pag-asa, pagbabagong loob, at ang di matitinag na lakas ng puso ng tao. Habang niyayakap ni Luningning ang anino, unti-unti itong lumiliit, tila nawawala ang bigat ng galit at pangulila. Ang apoy sa mga mata nito ay napalitan ng luha, at ang kanyang katawan ay naging usok na dahan-dahang umakyat sa langit. Kasabay ng pag-akyat ng usok ay ang isang malambing na tinig, "Salamat, Luningning, sa wakas, malaya na ako." Lumuhod si Luningning sa sahig, hindi dahil sa takot o pagod, kundi dahil sa bigat ng damdaming naiwan sa kanya. Hindi lahat ng kwento ay kailangang tapusin sa apoy at dugo, ang ilan ay nangangailangan lang ng pag-unawa. At iyon ang aral na pinakamahirap yakapin, ngunit siyang tunay na nagpapalaya. Mula sa gabing iyon, ang karenderya ay naging banal na lugar para sa mga kaluluwang naliligaw. Dumadayo ang mga tao mula sa malalayong bayan upang magdasal, mag-alay at marinig ang kwento ni Luningning. Kwento ng isang batang babae na humarap sa pinakamasidhing dilim at nagwagi, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi ng puso. Ngunit habang lumalalim ang gabi, may mga matang lihim na sumusubaybay sa bawat kilos ni Luningning. Hindi pa tapos ang laban dahil ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang muling magbabalik. Sa bawat sulok ng bayan, may mga bulong na nagpapahiwatig ng bagong panganib na nagmumula sa mga puwersang hindi pa kilala. Si Luningning ay nagpasya na hindi siya magpapadala sa takot.
Pinagbuklod niya ang mga tao sa paligid niya, nagturo ng tapang at pagkakaisa upang harapin ang mga paparating na unos. Alam niyang ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso ng bawat isa, at hindi sa kapangyarihan ng sumpa o mahika. At habang ang hangin ay humahaplos sa mga puno ng Leyte, ang kwento ng karenderya ng tatlong albularya ay patuloy na nabubuhay. Isang kwento ng paglaban, pag-asa, at ang walang hanggang liwanag na nagmumula sa pagkakaisa ng tao. Araw-araw, binubuksan ni Luningning ang karenderya, hindi lamang upang maghain ng pagkain, kundi upang makinig. Sa bawat parokyanong pumapasok, may dalang kwento, may sugat, may tanong, may takot na hindi masabi. At sa bawat salitang kanyang pinakikinggan, muling nabubuo ang isang bagong uri ng mahika, ang pakikiramay. Minsan, may batang umiiyak na dumating, dala ang lihim ng isang pamilyang pinaghihinalaang may sumpa. Hindi siya tinanggihan ni Luningning, bagkus, pinaupo at pinakain ng mainit na sabaw, habang banayad siyang tinanong. Sa mata ng bata, unti-unting naglaho ang takot, napalitan ng tiwala. Gabi-gabi, nagsisindi si Luningning ng kandila sa altar ng mga albularya. Hindi para sambahin ang kanilang kapangyarihan, kundi bilang alaala sa mga pagkakamaling hindi na dapat maulit. Ang liwanag ng kandila ay hindi na isang paalala ng sumpa, kundi ng panata, na habang siya ay naririto, ang dilim ay hindi na kailanman maghahari. Sa bawat sindi ng kandila, may kasamang panalangin, para sa mga nawawala, para sa mga iniwan, at para sa mga nanatiling naghahanap ng kaliwanagan. Unti-unti ang karenderya ay naging tahanan ng mga kwento, hindi ng takot kundi ng katotohanan. At sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang koneksyon ni Luningning sa kanyang bayan, sa lupaing minsang naging pugad ng kadiliman. Dumating ang panahon na ang mga matatanda sa baryo ay lumapit sa kanya, dala ang mga lumang aklat, gamit at alaala. Sabi nila, ikaw na ang tagapagmana ng lahat ng aming nasaksihan, at ikaw na rin ang susulat ng bagong kasaysayan. Tinanggap ito ni Luningning ng may kababaang loob, dahil alam niyang ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman isinisigaw. Sa gabing tahimik, habang nakaupo siya sa harap ng altar, narinig niya muli ang bulong ng kanyang lola. Hindi bilang multo kundi bilang alaala. Ang pinakamalakas na albularya ay iyong marunong makinig, marunong magmahal, at marunong magpatawad. At sa puso ng Leyte, ang karenderya ay nanatiling bukas. Isang ilaw sa madilim na daan, isang alaala ng mga pagkakamali. At isang pangako na ang kwento ng tatlong albularya ay hindi magtatapos sa takot, kundi sa paghilom. Lumipas ang maraming taon. Ang karenderya ay nanatiling nakatayo, hindi na bilang lugar ng pangamba, kundi bilang tahanan ng mga alaala. Sa lumang mesa, nakaupo si Luningning, ngayoy may uban na sa buhok at mga kulubot sa palad, ngunit nananatiling matalim ang kanyang mga mata. Sa harap niya, isang batang babae ang tahimik na nakikinig, hawak ang isang lumang kwaderno. Iyan, sabi ni Luningning habang tinuturo ang pahina, ang huling bahagi ng kwento. Ang tinig niya ibanayad, tila musika sa hating gabi, may bigat, ngunit may ginhawa. Hindi ko inasahang mabubuhay ako upang makita ang lugar na ito na puno ng liwanag, dagdag niya, habang ang hangin ay dahan-dahang humaplos sa kanilang mga pisngi. Ang batay tumango, parang nauunawaan kahit wala pang sapat na salita. Nakita ni Luningning sa kanyang mga mata ang parehong tanong, ang parehong tapang, na minsan ay kanya. Tumayo siya, binuksan ang bintana ng karenderya, at pinanood ang mga kabataang naglalaro sa labas, walang takot, walang anino ng sumpa. Sa langit, ang araw ay papalubog na, ngunit ang liwanag nito'y tila lalong naging ginto. Napangiti si Luningning at marahang isinara ang kwaderno. Iyon na ang katapusan, sabi niya. Ngunit sa bawat puso na pipiliing magmahal kaysa maghiganti, magpatawad kaysa manakit. Ang kwento ay magsisimula muli. At sa pagdapo ng huling sinag ng araw sa karenderya ng tatlong albularya. Isinara ni Luningning ang pinto, hindi bilang pagtatapos, kundi bilang tahimik na paalam sa isang panahong kailan hindi malilimutan. Mula noon, ang pangalan ni Luningning ay hindi na basta binibigkas, ito'y binubulong ng may paggalang. Sa mga bata, siya ang tagapagsalaysay ng mga lumang kwento na may bagong pag-asa. Sa mga matatanda, siya ang naging tulay ng lumang panahon at ng bagong kinabukasan. Ang karenderya, na minsang naging tahanan ng sumpa, ay ngayoy simbolo ng pagkakaisa. May mga gabi pa rin ng katahimikan, may mga bisita pa ring dumarating na may dalang kakaibang hangin. Ngunit si Luningning ay handa, hindi na lamang bilang tagapagligtas,
kundi bilang tagapagturo. Itinuro niya sa mga kabataan ang mga ritual ng kagalingan, ang mga dasal na hindi para manakit kundi para magpagaling. Bawat isa sa kanila ay natutong humawak ng liwanag ng may respeto sa anino. Dahil alam nilang ang kwento ng Leyte ay hindi na tungkol sa mga nilalang ng dilim, kundi sa mga taong pumiling lumaban gamit ang kabutihan. At sa bawat taon na lumilipas, isang bagong kandila ang idinaragdag sa altar. Hindi para sa mga kaluluwang nagdurusa, kundi bilang paggunita sa bawat tagumpay laban sa takot. At sa bawat sindi nito, muling nabubuhay ang pangakong hindi kailanman lilimutin. Na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may laging iisang liwanag na sapat upang magsimula muli.